5 to Rico. Mark Louis Martinez is a 22-year-old stunner from the Emerald City of the South, Muntinlupa. He's currently a fourth-year student taking Bachelor of Science in Tourism at the Asian Institute of Tourism. He describes himself as PAP, as a passionate, ambitious, and kind, embodying the values of grace, confidence, and purpose. He is a member of various organizations such as Stand UP AIT, UP Samascom, R4E UP Diliman, UP Couture, and UP Travel Society. At naniniwala siya sa isang katagang, ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panloob na kaanyuhan dahil ito ay nakatayo sa inyong harapan. Upang pag-usapan ang kanyang what if our high school experiences were symptoms of a broken system? Thank you. Guys, kaya rin matatawa na lang ulit ko. Quiet na, noisy kayong lahat ha. Over naman ako sa dictatorship, makalista ng noisy, kala mo talaga ang susunod na 18th president ng Pilipinas eh. Pero yung noisy na to, na nakakabalik ng alaala natin ng high school, bilang na-intro ko naman na kanina. Na, yun nga, may energy pa ako nung high school eh. Diba? Parang 8 to 5, tapos ngayon 3 klase na lang sa isang araw, di ko pa kaya pasukan yung isa, late pa ako dun sa isa. Oh. Tapos may practice pa kami ng speech choir, ng math dance, tapos may exam pa kami kinabukasan. Pero itong mga memories na to, ang nagpapabalik sa atin sa high school. Unang example, ma'am, CR po ako. Pero ang tunay na dahilan ko ng pag-CR ay dadaanan ko yung crush kong babae sa kabilang section. Hindi pa ako bakla na. Pagkatapos ko naman sa kabilang section, pupunta ako sa kantin. Alam niyo yung dala ko pagbalik ng classroom. May dala ko, turon. Yung turon nakaganyan. Alam niyo kung bakit? Kasi class president ako, baka pagalitan ako ng teacher. Alam pa, alam ko mag-CR, tapos may turon ka. O sino dito mga naging class president? Ay siya. Secretary, maganda yung sulat. Ay, bakit yung sulat? Sinong naging news or escort dahil napagtripan dahil may premyo? Ay, isa lang? Escort. Ayan, ay, naging escort siya. Ayan. Di ba ang sayang balikan ng mga high school memories natin? Tapos naalala ko nung high school, first heartbreak ko rin. Kayo nalungkot ako may first heartbreak. Tapos, dati, 6:30 AM yung flag set. Gigising ako 5 AM. Rise and shine. Tapos na-late pa rin ako. Tapos instead na papasukin na ako sa klase, pinagalitan pa kami doon. Tapos ang nangyari, na-late ako doon sa first subject ko na may quiz. Late na ako. Double whammy yun. Tapos, wait lang yung upuan ko pa noon is yung sirang upuan. Naka-experience na ba kayo nakaupo sa sirang upuan? Parang rocking chair, ganun. Maalog na ganyan. Tapos nung grade 8 ako, naalala ko, star section ako. Wow, talino ako. Galing pa akong science. Shit, sobrang talino ko talaga. Tapos, nawala ako sa honors. Yung average ko lang noon, 89. Napagalitan ako ng nanay ko. Kasi paano ba naman yung mga kaklase ko? Tinanong ng math problem, may sagot na silang, sagot nila 79, ang sagot ko hydrogen. Diba? Ang dami na nakaka-relate kasi natatawa kayo. Nakabagsak na ba kayo? Bakit naka-raise yung end? No, sorry. Ayan, dami nakaka-relate, diba? Dahil nga, itong mga memories na to ay shared memories nating lahat nung tayo ay high school. Pero, what if itong mga memories na to ay symptoms ng isang broken na sistema? Alam mo, naalala ko, nung nasa public ako, overcrowded kami, 55 kami sa isang classroom, tapos ano ko ng grade 6, tapos yung section namin 17. So, 55 times 17. Hydrogen. Ito na lang yung tamang sagot. Tapos, bukod pa doon, yung teacher namin, wala kami sariling chok, nangihingi pa kami sa kabilang section para lang makapag-chok. Walang pera yung klase. Tapos may classroom shortage din kami. Kasi meron kami pang umaga at pang hapon. Meron ng 55 na kami sa umaga, grade 6, tapos papalit sa amin sa pang hapon yung mga grade 5. Diba? Parang edukasyon to Pero bakit wala tayong pera? Dahil yung edukasyon natin ay produkto ng isang sistema. At ang sistema ito ay ang neoliberal na edukasyon. Hoy! Yung neoliberal, yung nagsasabi mo dyan. Ang neoliberalism
Alan K. Smith is an ideology and policy model that emphasize the value of free market competition. Pakialam ko dyan, ano pakinalaman yan sa edukasyon, itungkol naman yan sa ekonomiya. But wait, let me explain something. Neoliberal education is an approach to schooling that applies market principles such as competition, privatization, and individual responsibility to how education is organized, funded, and educated. In short, inuuna na magkaroon ng skills ang mga estudyante para maging alipin sila ng kapitalista kaysa ihon ang kanilang mga skills na makakapagpaunlad sa kanila. At paano ito nagmamanifest sa ating education system? Number one, ito ay kolonyal. We're not new to that, guys, right? Diba nasakot tayo ng Spain? Ano pa? Diba? Galing, 3/3 kayo sa quiz natin. Diba? Pero yung kolonyal na mentality natin, anong meron tuwing August? Kaya tanggalin niyo, kanya hindi ako nag-ano doon. Tapos, pag buwan ng wika, grabe tayo Barat Saya, Filipiniana, and may mga kompetisyon ng speech choir, ng mga talastasan, balagtasan. Tapos, pagkatapos ng August, may rule na naman kami sa English class namin. Bawal mag-Tagalog, pag nahuli magbabayad 5 piso. Public school na nga kami, pagbabayaran yung pang-5 piso. And also, ang kolonyal na to ay, feel ko naging biktima tayo nitong lahat. Sinong di nakapag K-12? Di ba? Yung K-12 na yan ay resulta ng kolonyal na edukasyon. Bakit? Kasi yung K-12 saan ba nanggaling? Di ba western siya? Tapos in-apply siya sa atin sa Pilipinas na isang developing country. At sabi doon, ang mga graduate ng K-12 ay globally competitive. Bakit natin gugustuhin magtrabaho sa ibang bansa? Kung sarili nating bansa, ay hindi natin napapaunlad. Ay, tingin naman. Instead of being colonial, ito yung suggestion. Dapat nationalistic siya. Dapat siya sa pangangailangan ng bayan. Ang inaaral natin ay hindi dapat para sa ikagaganda ng ekonomiya ng mga nasa West o ng mga kapitalista, kundi dapat sa ikauunlad ng ating sariling bansa. And the second manifestation is commercialize. Nag-rejoice ka ba? Hindi yung commercialize. Commercialize sa paanong paraan. Dahil nga, nagiging overcrowded ang classroom, bumababa ang kwalidad ng edukasyon, dito na ang mga private school. Sino mga galing private school? Wow, yaman. Sana all itong private school. Di ba sa private school, binabayaran natin doon yung libro, tuition, ano pa binabayaran natin doon? Miscellaneous. And everything nice. Naalala ko talaga, na private school kasi ako nung elementary, tapos Christian school pa yun. Hindi ko naman ako sinasabi. Pero, ang akin lang, di ako nakapag-exam kasi baon kami sa utang, ang lalag, tapos nakakaya kasi dalawa pa kami ng kuya kung di pinag-exam. Parang, it's just sad. Diba? And instead of being commercialized, ano dapat siya? Ay, let's see this. Mas oriented. Di ba sinasabi natin ng edukasyon is a right? So dapat lahat ay nakakapagkamit ng edukasyon. Kung susuriin natin yung social triangle, alam niyo yung social triangle? Nasa pinakailalim yung mga magsasaka. Sunod sa kanila ay mga manggagawa. Sunod ay petty burgesya at ang mga Panginoong may lupa. So dapat yung mga manggagawa at mga magsasaka ay dapat nakakamit ng edukasyon. Abot kamay nila yung edukasyon na hinahangad. And ang third manifestation natin ay anti-democratic. Pag mahaba buhok, hindi makakapag-aral ng mabuti. Pag pakak yung makeup, parang bobo daw, sabihin nila. Tingnan mo nga yung mga nasa beauty pageant, rumarampas sila ng naka-swimsuit. Tapos naka-full on makeup sila. Pero pag sumagot sila, napaka-eloquent nila, right? Eloquent, alam ko yun. Yes. So instead of being anti-democratic, ano dapat? Dapat ito yung scientific, dapat ito sa kung ano ang katotohanan at hindi sa mga pagdidisiplina na ginagawa lamang nila. Bakit ko ito sinasabi ngayon? Dahil ito yung humubog, ito yung tunay na danas ko. At di lang ako, kundi natin. Na-survive ko siya. Pero ba't may question mark? At ito yung identity ko. Kung ano yung pinaglalaban ko, kung ano yung pinaniniwalaan ko, dito na galing. At ito ay na-normalize. Pero sino ba yung nagtatakda ng normal? Gobyerno? Kapitalismo? Society? Sino? Diba? And, yun, kaya ko siya dahil pang nangarap kong maging guro. Pero naalala ko, sabi ng nanay ko, role taker, anong pangarap mo paglaki? Sabi ko, over naman sa ask. Sabi ko, pangarap kong maging guro. Sabi niya, huwag ka dyan, walang pera dyan.
Yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, grabe ka naman ma. Katabi ko lang nun yung teacher ko nung grade 2, si Teacher Joy. Tapos, as I grow up, na-realize ko, tama nga, walang pera sa pagtuturo. Number 1, bakit? Mababa yung sweldo nila. From Teacher 1 to Teacher 2 to Teacher 3, aabutin ka ng 15 to 20 years para mapataas yung rank mo. Tapos, sino dito yung may teacher na nabentahan yung magulang nila ng Avon? O diba? Sumaside yung mga teacher natin kasi hindi sapat yung kinikita nila. At isa pa, overwork din sila. Biruin mo, 1:50. Tapos 50 yung cheche kanyang final project. O ano na lang yung time niya para sa sarili niya? Ano na lang yung time niya para sa pamilya niya? Kaya babalik tayo dito. Na-survive ba talaga natin siya? Kasi naniniwala ako na hanggang ngayon, kahit nag-aaral tayo sa UP, ay nagmamanifest ang neoliberal na edukasyon. Kulang tayo sa GE. Wala tayong professor. Diba? Nasanay tayo at na-normalize yung ganitong sistema. Dahil sa paligid natin dati ay walang gumagawa at walang nakakapagsabi sa atin na hindi dapat ito yung mangyari. Pero again, yung tanong natin, ano nga ba dapat yung normalize? At para sa akin, ito yung normalize. NSM Education, kung saan makakapagturo ako sa isang bansa na lapat ang edukasyon sa pangangailangan natin. Malaya makapagpahayag ang mga estudyante, hindi na si-censor ang mga publication. Hindi limitado ang paaralan, may liberal na edukasyon. Di ba dito sa UP sinasabi natin, wow, UP, the most liberal education in the country. Pero bakit kailangan natin magsiksikan sa UP? So sana makapagturo ako sa ibang universidad na may liberal din na edukasyon. At sana, masayang alaala ang baon ng mga estudyante at hindi yung mga paghihirap na dinanas nila. Kaya, before I end, tuturuan ko kayo ng ating panawagan. Pero mamaya na. So, kung nag-interested kayo sa topic natin, pwede kayo mag-reach out sa akin dahil pwede ko kayong pakausap dun sa mga ka-or ko sa R4A UP Diliman at ang pangunahing panawagan talaga nila ay mapabuti ang edukasyon sa ating bansa. Pero bago yan, turuan ko kayo ito. Pag sinabi ko, pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Mali yung ano niya. Sorry. Pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Okay, gets? 1, 2, isa pa, practice. Pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Ayan, one more. Pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Kaya patuloy natin ang pag-alabin ang diwang makabayan at patuloy tayong lumaban sa mga katiwalian ating nakikita para sa susunod ay maayos na ang future ng ating mga kabataan. With that, I end my speech. Thank you.